binigyan ng gradong 4 o katumbas ng 30% ng Federation of Free Workers ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa pananaw nitong hindi nito natugunan ang karamihan sa mga kahilingan ng sektor ng paggawa. Ayon kay Julius Cainglit, Vice President ng Federation of Free Workers, bagamat positibong hakbang anunsyo ng Pangulo tungkol sa pagpapalawig ng income tax exception para sa mga manggagawa, maliit lamang itong bahagi ng mga panukalang matagal nang isinusulong ng kanilang grupo. Sinabi ni Cainglit na mas mataas pa sana ang income tax exception threshold na hinihiling ng mga manggagawa. Ipinaliwanag din niyang kahit ang mga empleyadong mababa ang kinikita ay nagbabayad pa rin ng buwis sa pamamagitan ng value-added tax na nakapaloob sa presyo ng mga produktong kanilang binibili. Target umanong maaprubahan ang panukalang pagpapalawig ng income tax exception sa August, ngunit inaasang sa susunod na taon pa ito tuluyang maipatutupad kapag natapos ang kinakailangang proseso sa Kongreso. Nanawagan din ang FFW sa pamamagitan na alisin o sa pamahalaan na alisin ang excise tax sa ilang pangunahing bilihin at magpatupad ng mas mataas na buwis para sa pinakamayayamang pamilya sa bansa upang mabawasan ang hindi pagkakapantay-pantay ng kita at mas mapondohan ang mga serbisyong panlipunan. Malaking tulong din umano ang inihayag ng Pangulo na pag-aalis ng system loss charges sa singil ng kuryente. Gayunman, sinabi ng grupo na mas makabubuti kung maisasama rin ang sektor ng tubig upang mas marami pang mamamayan ang makinabang sa mas mababang gastusin sa mga pangunahing serbisyo. Samantala, nagpahayag din ng pag-aalala ang Federation of Free Workers kaugnay ng planong proyekto ng Pax Celica na inaasahang lilikhan ng karagdagang trabaho sa bansa. Ayon kay Cainglit, bagamat mahalaga ang paglikha ng mga bagong oportunidad sa trabaho, dapat ding timbangin ang posibleng epekto ng naturang proyekto sa supply ng tubig. Anya, mga data center na ginagamit para sa artificial intelligence ay nangangailangan ng malaking dami ng tubig para sa cooling system at data storage. Dahil dito, iginit niyang dapat tiyakin ng pamahalaan na sapat ang supply ng tubig bago pahintulutan na ganitong uri ng pamumuhunan. Iginiit ng Federation of Free Workers na dapat magkaroon muna ng malawak na konsultasyon sa mga manggagawa at iba pang sektor bago tuluyang ipatupad ang proyekto upang matiyak na mapapangalagaan ang kapakanan ng mga empleyado, komunidad at likas na yaman ng bansa.